This podcast is sponsored by Giro Obscura Visuals. Hello and welcome to ObscuraCast, and this will be the episode 1 of Chernobyl and Philippines Electricity. So I'm here with our podcasters, which are Ace Casulia, ating kagawin. Kaway ka? Kaway. So next in line, kasama si Aguilar Wakimaru, ating podcaster. Ito si Chris Sanjeora, ating co-podcaster. Hey, and this are baby! ito si Basil Lipa, ating ibang co-podcaster. And this is Alicia Tripoli. Kaway ka. Special mention kay Alicia Tripoli na late siya sa ating podcast. Late siya actually, almost 3 hours. Almost 3 hours. Almost 3 hours. 3 hours yun. 2 hours lang yun. But siguro mga 1.5 hours ang late siya. Tapos nga Tapos nga maga matapos. But anyway, ngayon, pag-uusapan talaga natin yung sa Chernobyl series na pinood namin na nakaraan sa ating house. So anyway, ano yung mga reaction nyo sa mga pinapanood yung Chernobyl series? Ano yung maging reaction nyo? Explosives. Maganda yung movie kasi may mapupulot talaga eh. Yeah, truly disaster. Disaster. Saka, yung mga hindi natin alam kasi siyempre sa kanya-kanya tayong bahay. Nalalaman natin dahil sa ganung mga palabas, mga movie, ganyan. Sa akin naman, since hindi pa tayo pinanak nung nangyari tong disaster na to, pero nagkaroon tayo ng idea kasi nga, nalabas siya sa public, and ito yung naging way para ma-aware yung mga tao sa naging impact ng disaster. So, ayun, nagkaroon ng mga, mga knowledge kung paano i-handle yung mga ganung bagay, yung mga risk na nagiging nagiging cause sa mga possible na maging cause sa public. And ayun nga, based din sa movie is yung nag-cause din siya sa public ng sakit, like ang daming nahawa. And ayun kasi ayun kasi yung panahon na yung first accent pa lang ng Chernobyl disaster. Ito yung first time na sumabog kaya lang yung nuclear power plant, which according to sa series, may sumabog daw sa loob daw, which yung reactor, at yung ceiling daw yung mismong nahulog dun sa mismong reactor, at dun yung mga debris na dumikit dun sa mga radiation, which sa episode 1, dun na nakikita yung hawak ng isang firefighter, ng isang debris, which dun nakakabit yung mga radiation. Graphite, correct. Graphite ang disastrous. Many people dead. Ewan ko ba filter pa mo ba yung mga disaster or what. Pero in that sense naman din, kaya parang sa human curiosity din kasi parang hindi maiiwasan din yun eh. Kasi in that part that debris, hindi na din malalaman kung nahahawakan natin. Which kumbaga, in our nature as humans, hindi na mawawala yung curiosity kung anong gusto natin gawin. At in that sense naman, yung first accent pa lang nun ng Chernobyl disaster, yung paggawa na sa USSR, wala silang implementation na protocol, kumbaga. In safety protocols, kung ano yung mga steps, kung if ever man, kung ano yung mga accident na further beyond. Yung QA nila absent. Pero possible na meron, kaso kasi hindi siya masyadong na-detailed. In case na mangyari tong scenario na to, hindi siya, hindi detailed na. Kunyari, in case may mga debris nga dyan is, ano yung gagawin? Kung pupuntahan ba muna yun o kailangan mo magtawag ng, mga tulong. Like may plan talaga na like detailed plan in case na magkaroon ng scenario. Ayun, may possibility naman ganun. But in that sense kasi, yung USSR kasi, pinapatay kasi yung nuclear power plant ng mahinang mga material, kumbaga. Parang mahinang mga buildings material na pinapatayo doon. So in that sense, mas laro riskier yung pagka-process ng na pagbuo ng electricity sa nuclear power plant. Ganun lang yun. Well, if ever naman kasi dapat safe naman talaga dapat yung power plant na yun talagang napaka-ignorante lang ng higher ups dun sa napaka-ignorante talaga. Like may yung technician dun sinabihan na may possible na ganito mangyari, magkakaroon ng flow, magkakaroon ng aksidente, pero hindi, safe yan. Ako na nagsasabi sa'yo, tuloy mo lang yan. Kasi sa scientist kasi dun sa loob, na mataas ang pride na hindi talaga sumasabog talaga yung reactor. Confident siya na sumasabog.
Parang in that sense, parang wala siyang tiwala sa mga sa mga staff niya. Ano sense ng ano niya? Ano sense na magiging head niya? Kung di na tinitake yung opinions ng kanyang mga kasama, kumbaga. Yung malala pa yung night shift pa yung pinagawa nung nung testing na dapat yung day shift lang yung gumagawa kasi since sila yung nakakaalam ng ng proseso Actually wala silang alam dun Nagulatan lang sila na yung naka-design dun, di ba? And yung detector nila ng radiation, abot lang sa very minimum na amount lang. Oo. Na safe, kumbaga. Wala sila nung advanced na version doon sa planta. Kumbaga parang nagmadali. Actually, medyo mataas yung meron flaws yung silang design advanced ng na isa, pero sira daw. Lapit mo yung mic mo. Di ba ka di marinig si Alicia? On that matter. But anyway, ayun nga. Sa series to lang ng Chernobyl, doon kasi meron kasi mga ibang details din na hindi na buod doon. Meron kasi true stories sa Chernobyl kung yung mga ibang mga story hindi pa nabubuod sa series. Meron din kasi mga cases na may isang ano tawag nun? Sige, kaya mo yan. Nabasa ko to kasi basta may isang story kasi basta in the logic. Hindi ibang mga story doon sa real story ng Chernobyl, hindi nabuod sa series, kumbaga. So kumbaga parang dinitetary na lang yung Chernobyl series, yung mga important stuff kaysa mga minor story. So parang yun yung parang sense clips ko. ba? Parang clips ba sa kung nangyari talaga dun sa Chernobyl? Kumbaga cause and effect. Kung yung cause, ano yung magiging epekto sa buong mundo pati sa mga nakatira dun. Siyempre naging ghost town ngayon yung lugar na kasi dahil sa matinding radiation Hindi na naging uninhabitable na siya. Pati yung ibang mga animals or any species doon, tinira ng mga animal control doon kaya wala. Kasi wala talaga, hindi siya habitable. Saka baka baka ma-recover naman daw yung nangyari daw doon. Pero sobrang tagal. At least 20,000 years. Hundreds of years pa siya. 20,000 years. Ilang generations pa yung 100,000 siya. 1,000 sobrang tagal pa yun. So baka patay na tayo nun. Wala, hindi na natin maabutan. Kaya hindi natin maabutan talaga natin. Hindi natin maabutan yan. Walang abot sa atin Malay yung doon. maabutan ko. Hindi immortal ka pala. Hindi siguro yung substance na kumalat. Hindi siya basta-basta kaya matatagalan yung Saka that sense naman din sa accident sa Chernobyl din. Naabot na yung air pollution ng radiation naabot din sa ibang bansa. Naapektuhan din ibang countries ng Europe. Totoong real. Totoong real. Base dun sa pinanood sa series talaga, meron talagang mga air radiation na pupunta sa ibang bansa talaga, which kumbaga Europe, kumbaga yung most na alam ko naabot dun. Thankful tayo dun kay Legasov, no? Grabe. Possible kasi Kay Legasov. Binuhat, no? Binuhat yung Na-carry niya yung team ko. Blake, sir? Dapat nga matagal pang mabubuhay yun siguro kung like yung dun sa yung conference dun sa saan ba yun? Yung may pinuntahan siyang conference bago yung court ng yung against na dun sa tatlong higher-ups dun sa Chernobyl na kung sinabi lang niya yung totoo dun sa siguro possibly kasi sabi niya pwede lang siyang barilin dun sa on the spot or something ganun kung sinabi niya yung totoo hindi. Well, my friend, you just discovered political corruption. Yes. Totoong real. Sige, yung cellphone yan. Patay mo muna yan. Anyway. Mag-update muna. Baka totoo, may naman talagang corrupt politicians talaga nag-involve kasi sila talaga yung bansa niya, sila yung first accident na nangyari sa Chernobyl disaster Tsaka USSR yan sa bagay kasi napakaano sila like ayaw nilang yung nakakahiya sila sa ibang bansa. Napakataas ang pride nila on that matter. Saka confident sila na i-resolve yung sarili nila sa i-solve yung accident ng Chernobyl. Ano kaya mayayari kapag may mga ibang mga bansa tumulong sa sa pag-contain ng radiation sa Chernobyl? So tingin mo ba malilesen yung magiging risk nun? Sure. Sobrang I don't think so kasi kailangan mo ng LED. At very limited lang ang LED. Ay, sabagay, oo. Mabasa pa lang ngayon, medyo limited ang LED. Kasi meron nga isang researcher na pagkatapos niyang matapos yung research niya,
nilibing siya sa kabaong na gawa sa lead. Dahil yung katawan niya sobrang radioactive. Radioactive. Dapat mo ang mic mo baka hindi naririnig. Naririnig. Hindi yung kay CJ. Ayaw kay CJ ba? Pag yung basta dikit mo lang yung mic. Pamainig ka dito. Anyway, ayun nga. In that Chernobyl kasi, dinanong ko kanina na kung may lesson din dapat maging risk kapag hinayaan ng USSR na tulungan siya ng ibang mga bansa na para contain as much as possible yung pag-breach ng radiation. I mean, kung i-consider mo rin yung sinabi ni CJ kanina na since until lang yung lead nung kanina. I mean, kung isa-set aside mo, kahit pa paano, magkakaroon ng like yung ang only mas mabilis possible ba? na paraan para ma-contain yan ay katulad na lang sa mga movies or sa Simpsons, yung ginawa ng dome yung isang buong area. Okay, Springfield. Yung movie. Simpson. Yung movie. Alam mo yun? So, yung yung parang cartoons ba yun? Kumaga parang yung isang buong area lalagyan mo ng mangkok. Idodome mo yung buong yung area kung saan yung may kaso syempre nasa Simpsons lang yun. Kaso walang mangkok. Yun. Walang mangkok. Ay, sabagay. Kasi minsan kasi yung Simpsons series parang ibang mga... Lagay mo nga dito yun. Very predictable. Ibang mga episodes na na-predict yung mga future events dito. Halos madami. Lalo na yung COVID-19. Oo. Kumbaga, nakamasa sila sa panahon yan. Then nag-start na yung pandemic na yun. But I'm sure... Pero ang galing ng gumawa yung creator na yun. Siguro kasi time na talaga. Yung gumawa nun. Oo. Creator. Napupunta na tayo sa Simpsons. Napupunta na sa Simpsons. Balik na tayo. Nasa side track tayo. Napag unpredictable Pero yun nga. Meron din kasi isang episode din. Yung mga nag-involve din sa pag-contain din ng radiation, kumbaga yung mga coal miners. Yun yung 400 ata yung mga 400 correct? Ano yan para ma-prevent yung yung meltdown ba? Yung pag-abot ng sa Black Sea. Sa Black Sea ba? Hindi, basta sa ilalim naman. Kasi yung mangyayari nun kapag umabot sa ilalim yun, pati yung tubig makakontaminate. Kumbaga hindi magagamit ng ng millions. Kasi according sa lumapit sa kanila, nang kung di daw mag-contain daw yung radiation, mapupunta yun sa Black Sea. Ma-apekto na yun sa ibang mga bansa rin, pati mapopollute din kahit paano. Kumbaga kailangan i-contain yung yung core kasi nagkakaroon ng meltdown. Kaya sinarado rin yung tatlong hero sa ilalim. Nilagyan ng heat exchanger ba? Para ma-cool off yung Kasi in that sense, syempre, kahit yung mga miners, kahit di pa nila may mayayari, kahit wala silang safety concerns din, risky, tuloy pa rin nila. Pero grabe, din naisip ng yung mga baby. Siyempre, naapektuhan din. Apektado talaga yun. Apektado talaga. Kapag kasi kung may radiation ng isang babaeng pregnant, ma-apekto rin yung womb niya. Yung magiging anak, magkakaroon ng deformities. Yes. Imagine mo lang yung baby mo, isa lang yung mata, tapos may mutation? Walang ilaw. Mutation. Yung kamay niya, hindi pantay-pantay yung daliri. Kasi sobrang worse talaga ng ganun ba yun? sa deformities. Ganun talaga yun? Legit yun. Totoong real. Possible na Akala ko defect lang siya sa defect. yung pag-iisip lang, ganun. Pwede rin, Pero madaming pwedeng maging cause. I mean, or pwedeng isa lang talaga mata niya, ganun. Pwede. Taas yung riskos nun pagdating sa mga sakit. Yes. Yung disease sa balat. Yung pagre-readiness, mag-iiba yung deformation mo. Kasi yung radiation na yan, pag inatake ka niyan, dumediretso yan sa DNA, sinisira yung cells mo. Mismong nasa loob mo na talaga. Ubusin yan. Pwede nang provide ka nun. Di ba yung katawan natin is mostly lagi nagpo-provide yun ng red cells. White cells. Pag nadapo ka ng radiation yan, tapos kumalat sa'yo, kakainin niya ng radiation. Hanggang sa maubos na yan. Himala na nga lang kapag... Kaya ganun yung mangyayari sa katawan mo. If nakakita ka ng mga radioactive na tao, yun yung makikita mo sa nila. Sobrang parang sunog. Di na sila nag-heal. Kasi wala na puntay na yung red cells mo. Ikaw sa series, yung sa firefighter na nahawak niya yung debris. Sunog siya. So wala na talagang chance kapag napasukan ka, wala ka ng chance sa mabuhay.
Meron naman. Pero, Oo, unti-unti ka na mamamatay. Wala siyang cureness talaga. Napag-experiment na yun eh. Dun sa may... Familiar kayo dun sa may istorya na. Isa pang pagsabog to pero sa Japan. Pero sa Japan, yung most radioactive Hiroshima ba yan? Hindi. Yung ba yun? Yung most radioactive Yes. man, yung pinatagal siya ng 83 days, binuhay pa siya. Familiar, hindi ko kilala dun. Binuhay na buhay naman. Buhay siya, kulit nun. Tawag dito, ayaw niya na mabuhay. Tapos Kasi, kinip pa siya ng 83 days. Kasi syempre, para pag-eksperimento ano kung ano kayang gawin ng radiation sa katawan pero mo. masakit ba yun? Parang Oo. masakit yun. Masakit yun, talaga. Sunog Ano daw, Kaya nga parang burn eh. Burn yung yung burnish burn. ang feedback dito ng mga Scientific. may experience sa may radioactive is parang binaburn daw sila sa loob. So, may buhay. Kasi May mga nakapag- buhay. May buhay, pero unti-unti na lang. Tinukuryente. Hindi natatanda yun na ano. Oo. Hindi Unti na, natatanda. terminal na sila. Parang bata pa lang maano na sila, madededs na sila. If natapuan ka. If maging maano ka ng Pero hindi radiation. mo, di ba yung radiation, hindi naman yun makikita natin na pwedeng iwasan. Talagang ano yun. Actually may namang isang radiation na makita na parang green yung itsura. Pero iba rin yung mga radiation na hindi makita. Sa technology natin ngayon, nakikita na yun. Nakikita na. Pwede mo makita siya gamit ng isang chamber na merong dry ice. kaso wala tayong ganun. Dry ice? So, walang Dry kawala. I think so kasi siya. Kasi kailangan mo ng isang chamber na naka-contain yung isang radioactive material tapos merong dry ice sa loob Okay. para makita mo kung paano nagre-react yung radioaction sa isang contained na area. Nakikita ko. Nakikita Kaso kay mga kung ganyan real video time sa Makita kay Nile Red. Nile Red. Let's Pero- go. Pero kung real time sa yun mangyayari, hindi natin magagawa yung sinabi niya na para makita syempre walang paraan para parang maiwasan yun. Yes, typically Yun na invisible sa na radiation. symptoms mo na halos. Yun na yung Oo. pinasinyalis mo. Pero since advanced na yung technology, makikita na yan ang mga radiation. Meron naman Pero ay, bibili tawag ba nun? tayo nun? Tingin mo may ganun tayo. Ang tawag doon, nometer ba yun? Radioactive thermometer pagkabasa ko doon. Pagkabasa nun. Basta yung Decimeter yata yun. decimeter. Pero in the real life, hindi naman tayo bibili nun. Mas uunahin natin yung mga needs natin. Siyempre ngayon, mahirap. So, Mahirap. parang- Sige, kaya mo yan. Hirap Ano talaga. Bibili naman talaga kapag papasok tayo sa isang radioactive. Hindi, katulad radioactive sa kanila, area. hindi naman nila alam na magkakaroon ng disaster, di ba? Hindi sila Hindi ready. lang sila prepared, pero meron silang equipment. Oo. Dito kaya sa Pilipinas, Kasi first time pa prepared na kaya na-build yung Chernobyl kaya power plant eh. First time pa lang Kaya na-build sobrang baba ng kanilang mitigation procedure. Wala silang pang resolve. Sobrang baba. Walang procedure. Okay, Ano protocol? Siguro naman meron silang Yung QA nila protocol, absent. hindi lang specifically dun sa situation na nangyari na yun. Pero tingin nyo, ready kaya tayo kung sa atin parang dito yun mangyari? ano kasi hindi naman na-expect mismo ng scientist mismo kasi di ba nga Hindi, halos So naman tayo. hindi niya na-expect na parang mas mataas yung chance na hindi niya na-expect na magkakaroon ng ganong scenario, di ba? Omsim. Pero halos lahat naman ng tao talaga hindi naman expected yung mga ganong disaster, di ba? So, And in answer to your question, kung galing na mismo sa scientist na confidential na wala yan, lang yan, parang deadline nyo lang yan. Kung may mali Kasi talaga yun. scientist na yun mismo nagsabi na Siyempre maniniwala ka dun. Hindi lang din sa hindi pagkaka-prepared, yung mismo mga scientist na nandun sa loob ng chamber at saka yung mga higher ups na sa sobrang taas ng pride nila, hindi nila gustong i-turn off yung procedure. Pero kung nagawan nila ng paraan yun nung una pa lang, siguro hindi yun. Pero Actually, clear ko lang, yung mga yung- scientist ba na mataas yung pride, namatay din? Yes. Yung isa muntikan na Hindi siya hospitalized eh. 3 sila nun eh. Pero hindi na siya mabubuhay na ng matagal. Oo, Ano kasi Kasi lalo naman na-expose ng sobrang tagal sa Yung- radioactive na lugar o kaya isang material na hinawakan. Siyempre malapit siya sa area na may Saka kapag na-apekto ka ba ng radiation, nakakaroon ka naman ng cancer in lifelong time eh. Kumbaga. Kaya di mo napapansin na na-apekto ka pa ng radiation, makakaroon ka ng cancer. Oo. Sense. So pag may ganun ka, wala talagang cure, no? Sa cancer naman, mayroon since okay na yung Up technology until now, dito. yung cancer walang cure. Siyempre, Wala. sinasabi naman yun. Pero meron Dialysis preventatives. Hmm. Chemotherapy. Chemotherapy. I In a sense.
Halimbawa, dun sa tatlong mga soldier nung pumasok sa Chernobyl. Hero. Yung mga hero, yung mga Yung nagbukas ng tubig. nagbukas. Sa loob. Buhay pa nga sila eh. Buhay pa sila. Hindi, may like, yung buhay sila, pero like yung namatay na lang Kasi, sa old age. Isa na yeah. lang ata buhay or ano? Dalawa pa sila buhay. Dalawa Isa pa. namatay. Kasi okay. namatay siya sa heart disease noong 2000. Okay. Pero, Yun dito ko yung cancer yung disease ko naapektuhan ng radiation. Okay. Buhay pa yung tatlo, pero in the meantime, fourth on time, yun nga, makakaroon talaga ng cancer talaga or any diseases na mga papapekto sa Well, talagang radiation. magiging Magpapahina sa kahit katawan. paano safe sila kasi may protection sila eh. Naka-full They wore protection. protection. Protecting. Yung double-minded ba kayo? But anyway, in that sense kasi sabi naman doon sa mga scientists din sa mga sinot ng protective gear ng tatlo, kulang pa nga daw yun eh. Kulang pa yung protective gear nila yun sa pagpasok doon. Yes, Kulang kasi pa yung ginamit nila ng mga suit dati, hindi naman built para sa sa mga sobrang High pataas radiation. na radiation. So, kung meron sila dati ng mga hazmat suit na mas maayos, Oh. siguro nakasurvive yung iba. Well, kung hindi dahil dun sa event na yun, hindi magkakaroon ng mas magagandang hazmat suit. Yes. Lesson na rin. Hindi may Kinuhaan. Ibang bansa rin, since alam na yung incident, baka in that sense, mabit na silang hazmat suit. Kumbaga, naging lesson sa parang Sa naging example future, sa sa future na tayo, parang nagkaroon tayo ng maging ready sa ganung Insight. OMSIM. In that sense naman din, tungkol, balikan ko na yung coal miners. Siyempre, yung mga coal miners, hindi lang na-expect yung yung mga dapat na risk na dangerous na mangyayari kapag parang tawag nun, linisin yung or kukontain yung radiation ng Chernobyl. Saka Same goes to firefighters and military. Nagukay Tama. kasi sila ng mga malaking area para dun sa heat exchanger para dun. So in that sense naman din, Tapos hindi pwedeng gumamit sila ng mga tools or mga machinery kasi parang tag nito, mahina yung nun, kaya kailangan by hand lang sila like talagang labor talaga sila. Kasi yung Nagkaroon nga ng first radiation, inaapektuhan din nun yung mga yung parang procedure ng mga machinery. Nag-interfere siya sa signals ng mga Ayun, isang example items. yung Joker, yung yellow na robot, pagkalapag deads. Tulad na lang din sa tatlong yung nag-dive dun sa ilalim ng ng planta para i-turn off yung mga yung mga- flashlight? Oo, yung mga flashlight 'di ba na matay. Pero dahil yung mechanical yun, ginagano nila. Grabe. grabe. may gesture mo. Hindi, yun yung nakikita ko sa yung pinanood ko eh. Ganun Yes, ginagano meron din nila. ako ganyan. Grabe. Meron ako ganyan. May, may ginaganon din siya. Ay, wala. Wala. Nasaan ba tayo? Ewan ko sa inyo Sa flashlight. Pumutan niyo. Ayun nga. Kahit man yung mga coal miners, dyan yung mga supervisors din eh. Pero the same, parang binabantay sila ng military, yung mga coal miners. Gaano maraming reklamo binabato ng mga coal miners sa buwang patay sa kanila. Parang binabaliwala yung parang nireklamo nila. To the point na naghukay sila dun sa part na yun na nakubad na nasabi na ni Legason na hindi na kayo protected. Pero tuloy lang. What's the difference? What's the difference? Yes, walang difference. Nakasuot ang damit, wala rin eh. Gano'n pa, wala rin din eh. Well, kasi hindi ko rin siya mablame kasi masyado mainit dun sa dun sa pinagtatrabahuan nila kaya kailangan nila magubad na eh. Oo. Anong difference dun? Well, Sinabi nung niya. earlier dun sa movie, nag-ask siya ng fan. Sabi niya, matagal na namin ginagawa ito, tagal na namin like yung naglalanghap ng dust. Kaya sabi nung isa, hindi ganitong klaseng dust, kaya sorry, hindi kaya pwede gumamit ng fan. I've been breeding dust for 20 years, sabi ng coal miner. Pero yun nga, meron naman din, tama naman yung sinabi ng isang personnel din. Kasi meron din kasi yung dust na radiation talaga. But, well, hands down kasi kino-consider pa rin yung safety nila kahit pa paano. Sa bagay. Pero yun nga, in that sense
Yun din yung mga yan eh. Ano ba? Uminom na ako ng Coke. In that sense yun nga, yun yung mga result ng magiging heroes ng 400 coal miners na volunteer or forcefully galing sa series. Parang kung di nag-voluntary na tumulong yung mga coal miners, papatayin pa ito yung mga ano eh. Papatayin pa sila. Tama? Grabe. Yung pagkaalala ko. Buhay na yun. Bilib ako dun sa ano eh, dun sa lalaki yung parang leader nila, yung mga coal miners. So ano, bukas kayo mag-start. Hindi, ngayon na kami mag-start. Sino pa yun? Sino yung president nun ng USSR? Tama ba yung term yung president? Current, USSR. Yung dating panahon na. That year, I don't know. Kalimutan ko. Vladimir din ata eh. Parang Vladimir din. Yes. Vladimir. Hindi si Putin yung syempre yun. si Putin. Wala pa siya noon. USSR ang Kasi pangalan ni Vladimir Putin President Vladimir. Siya yung current ngayon. Current ngayon. Ano na siya, Russia Republic na. Russian Pero USSR pa yun that time eh. Pero malaking tulong yung movie na para sa atin. Para At least alam natin. Hindi lang sa atin, Kasi worldwide. hindi lang naman sa kanila yung may ganun, na may, may nuclear. Kasi marami din, katulad din Japan, meron din yan. Yung mga highly developed countries, syempre may mga sarili-sarili. mas marami yung nuclear power plant ng USA. USA. Mas marami So, ang power plant. alam mo yung nangyari dun sa, parang naging, lesson mo sa ibang country na pag ganito yung nangyari. Oo, like, Is magiging, madadagdagan yung knowledge natin kung paano natin yung, measurement. Yung preparedness natin kung sa mangyari ito. Oo, tama. In that sense naman in that sense, tama naman sinabi mo Blazel na in this Chernobyl series, yun yung magiging sense ng lahat ng mga maging aware lahat. politicians, pati yung mga scientists, future scientists, kung willing pa silang magtayo ulit ng panibagong nuclear power plant on that sense by the government. Ayun, yun yung maging awareness sila. Starting phrase of the day, in that sense, boom. Mahalaga din na maging transparent sa public. Kasi pag nangyari naman yan, hindi lang naman sa kanila dun lang sa area yun. Kasi yun, sadang kakalat yan. Kakalat yan through air o kung samang substance na kapit yung Yun yung naging cost doon. Oo. Ka-political na makasagot. So alam niyo ba kung paano gumagana ang isang nuclear plantation? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi. Basta based lang ako sa pinanood ko sa Chernobyl series. I-discuss mo. Ikaw, Mailam. Kasi bagitin mo, bagitin mo kay Conte. So anyways, ito yan. Kukuha kayo ng dalawang substance or rather elements. Okay. Isang isang highly unstable na element at isang very reactive. Pag pinagsama mo yung dalawa, mag-uumpugan yung dalawang yun hanggang sa mag-split yung isa para mag-form ulit ng dalawa. Okay, gets. So kapag pinagsama mo sila sa isang maliit na area, katulad na lang ng isang nuclear core, mag-generate siya ng energy. Para mag-multiply siya unti-unti. Yes, para mag-multiply siya ng konti-konti. At yun yung nuclear. Yun yung magiging source ng power. Yun yung magiging source of power. Yes, tama. Yes, kaya power plant. Yeah. Pero di ba may namang cooling system yun, no? Yung ginagamit na cooling system dito actually, hydrogen. So kailangan mo ng sobrang daming hydrogen sa isang area na controlled at dapat nandun lang siya sa isang area na yun na walang leaks na kahit na nagko-cool siya dun sa Kasi yung hydrogen, isa yan sa mga elements na hindi kayang i-penetrate ng radiation. Radiation. Yes. Pero in that sense, diba, parang syempre, in that sense, counter, please. Hindi kaya ko eh. Pero syempre, malaki pa ng cost sa pagbili ng nuclear power plant, syempre. Pero hindi na namin din ng government din yan eh. Kung in that sense. Yung problema nga lang ngayon, yung hydrogen reserves ng buong mundo ay konti na lang. Ayun lang. Agoy. Kaya parang minsan, for the variability, mataas na yung chance ng cost eh. The less yung need na material, the more cost na required need para tayo ng nuclear power plant na. Mas mahal na siya. Pero tingin nyo,
in the future, kailangan natin ng ganyan kung malaking tulong ba yan sa atin. So, ayun na, mapasok Well, na yung... Malaking tulong talaga yun. Sobrang laking tulong niya kasi wala siyang ibang kailangan na fuel kundi sarili niya. Oo. Self-generating nga siya gaya ng sabi ni CG kanina. Ang problema nga lang, ayun nga yung Since very Chernobyl- unstable siya, Chernobyl kailangan niya incident. ng tamang procedure at saka ng safety measures. So, malaking tulong siya sa society natin. Malaking Oo, tulong okay, kung malaki talaga. alam ng mga personnel at ng Scientists, mismong kung country ma-handle nila yung kung ano yung power. ginagawa nila. Oo. kung ano ginagawa nila. Kung alam nila. Oo. Siyempre, makakatulong talaga makakatulong naman sa Well, meron buong, ng sa buong reference. society. Yes. Meron ng reference yung Russia. Ngayon, nasasabihin na lang ng Russian, now you know. Yes. Yes, that's true, And lalo comrade. na, ang dami rin nangyaring Have some nuclear vodka. explosion. Hindi lang din naman na dun sa may hindi lang naman na nangyari dun sa Chernobyl, meron rin sa Japan halos. Kaya marami na magiging aware pag nagpatuloy sila ng I ganun. mean, marami na magiging reference sa lahat. Marami na magiging reference. Kung ano ba alam ko iba't ibang mga cause and issue yung nangyari sa Japan tapos sa Chernobyl Kaya pwede lang kunin yung reference ng mga nangyaring yun. Oo. Pwede avoidance. Totoo. Bali sa lifestyle natin. Kailangan Prevention is talaga better natin. than cure. Prevention talaga. Kasi syempre, gagastos ka na malaki. Ito, malaki din. Lagas ang pera. Kaya nga, prevention mo lang. Kasi sa mga tao mo, like seminar, kailangan sila aware sa ganito. Di ba? Aware lang, Kailangan pero nila walang... matutunan yung ganung bagay, hindi lang yung kung saan yung field sila na magaling. Dapat sa mga procedure din na Paano kapag ganito nangyari, ganyan. Kumbaga kahit janitor ka lang dapat yun, alam diba? ka. Yun nga. Kailangan flexible ka. Oo. May flexibility ka Like, sana kahit sa anong work mo. position mo, kailangan alam mo yun. Kasi pwedeng mangyari sa'yo yun. Hindi, para Hindi sa naman sa public, flexible, sa pero ano more naman. like, dapat alam mo kung ano yung pinagtatrabahuan mo. Yung like Dahil aware Like, ka. open ka hindi na. mo trabaho yan, alam mo na kung anong gagawin mo kung sakaling mangyari yung ganyang klase ng issue. Hindi lang yun para na naman sa public kasi hindi lang naman. Kasi nga Oo. yung pag-spread nyo, hindi naman parang tudol mo sa'yo yun. Oo, Yung hindi lahat lang. damay yun. Pati nga sa- Depende na sa vicinity. Pati nga ng- sa ibang bansa, Ayun yung diba? ayun yung parang talagang hindrance kaya medyo parang hesitant ba sa pagbukas ng power plant yung sa Bataan ba yun? Bataan nuclear power plant, oo nga pala. Yeah. Yun kasi sense ng nung dating panahon nung panahon pa ni Marcos Parang kapong Senior, Marcos Senior, binabak talaga ipatayo talaga yung Bataan nuclear power plant from the start pa lang. So, di ba, dormant lang siya ngayon at Di lang, abandonado lang. abandon lang. Pero sayang, Parang tinigil lang yung project. Parang wala lang siyang fuel, pero andun siya. Pero sayang yun eh. Kasi No? Kumbaga, Maraming merong pera building din yun pero eh. walang reactor sa loob. Wala pa. Wala. Kumbaga kaya tinigil yung project dahil sinet ng Aquino administration Kumbaga dahil nga natatakot sila baka pa mangyari baka bawat sa mangyari sa Damay Pilipinas. Oo, kasi Oo. feeling ko, maliit lang ang Pilipinas eh. Kaya Maliit tayo lang talaga. ubusin nun. Sobrang liit talaga. In that chance mabilis kumalat. mabilis kumalat kapag hangin. Air radiation mapupunta. So in that sense kasi yun nga pinatayo ni dating Pangulong Marcos Senior yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero mataas yung yung cost. Kasi kasi knowledge silang corruption Kasi that time din lumabas yung Chernobyl incident. Mm-hmm. Kaya medyo na sila. Aware. Naabala na sila. Tawag dito, hindi na sila sigurado. Parang Parang gano'n. Nagkaroon ng Nagkaroon ng double opinion. Tsaka nasa Bataan yun, hindi lang yun yung problema mo. May ang daming fault line dun Earthquake. Oo. Nangyayari yung Chernobyl incident, sabi ng Bataan, nope. No. Bawal. Hintay mo ba? Hintay mo ba? Nope. Hindi na, papatayin nga. Off na. In that sense, mabigyan ko lang yung cost kasi di naman talaga sobrang mahal, di naman talaga necessary na sobrang unnecessary yung cost yung kailangan ng materials ng Bataan Nuclear Power Plant best sa binasa ko sa isang article. Kasi parang unnecessary cost ang dinagdag ni Marcos dun sa papatayo ng nuclear power plant. Unnecessary Ano cost. yung unnecessary cost na yan? Siyempre politician money. In that sense. Pati yung mga unnecessary cost na na mga gusto imbes na pangailangan. Kung gets mo yung term ko. Kinuha yung gusto imbes na pangailangan ng mga Pilipino. To.
Totoong real. Kasi kung mataas yung cost ng nuclear power plant, baka magdagdag pa yung magiging taxes ng Pilipino. Hindi, ito kasi yan. Kung sakaling mataas yung cost, pero yung cost na yun, ipinocus doon sa paggawa ng mas matibay na building para sa power plant, edi mas maganda yung quality. Mas maganda yung safety, at saka mas safe siya in the future. Lalo na kung maganda yung pagkakagawa ng building at saka ng reactor. Oo. Basta based lang sa binasa ko lang sa article talaga. Tapos konting talaga yung radiation. It will save a lot of electricity cost, di ba? Tapos yung sinasabi mo tungkol dun sa tax, kasi kung nagawa nila properly yung sa Bataan na yun, lalo na kung mataas na talaga yung cost, kung maganda ang quality ng pagkakagawa, edi balik agad yun. Babalik lang agad lahat ng mga nagastos mo. No, narinis ko na. ROI. Return on investment. Literal na siya, returned agad. Pero syempre, kapag natayo talaga ng Bataan Nuclear Power Plant, siguro, mababa magiging cost ng electricity natin. Electricity bill. Like, so, 20 pesos lang. Mag-upgrade yung electricity natin bumabag sa mga cost. Sama ba yun? Dam. Pero solid yun. Kaysa, actually, maraming dam nga sa buong Pilipinas. Ang daming dam ng bill sa buong Pilipinas. Maraming dam. Saka yung wind turbines, di ba? Wind turbines, So, i-Iloilo ba yun? Sa kanya rin yung idea na yun, yung wind turbines na yun. So, i-Iloilo ba yun? Iloilo? Saan lugar yun sa wind turbines? Starting with S yun eh. Sikihor. Hindi. Bahala na. Yung search ko na nga lang. Basta may wind turbine. Pilipinas. Search mo na ngayon. But in that sense, tawag doon? Wind turbine Philippines. Yeah. Pero yun nga, balikan ko. Malaking tulong talaga yun kapag nagawa. Lalo na sa mga mamayang Pilipino. Kasi, syempre, sa sobrang taas ng kuryente natin, iniisip natin yung buwan-buwan. Paano pa kaya kung natuloy yun, di ba? Hindi na siguro kahit unahin natin Bangguwi with meals pa yun. Yung mga pagkain muna natin bago yung tama nga. Ililo pala. Ilocos Norte pala yung sa wind turbine. Doon sila yung Marcos. Din yung pamilya nila eh. In that sense na, nga. Syempre, kung napatay na tayo yung nuclear power plant, mabawasan na yung bills natin. Pero ngayon, ang bills ko sa kuryente ngayon, mga 3K na yung maging bills na kuryente ng electricity. Ikaw ba? Anong ilang makanibil mo? Mga nasa 2.5. 2.5 na ikaw, Haki. Medyo independent kami. Siguro mga nasa 2K rin. Sa amin 3K eh. 3K plus. Sa akin, close to 3K na rin. 3K na ikaw, Alish. Ayun, Blazer. Dati lang kasi kami 3 lang sa bahay, kaya 100 lang. Pero 100? 100 lang? Wow! Kasi wala naman masyadong pa. Parang nakikiconnect sa iba. Jump! 100 lang? Ano yung ginagamit yung? Electric fan na. What? Tapos walang patayan yun? Ito yung syempre mahal siyang tao. Sabi niya kasi walang tao sa bahay. Pero kasi parang pag nandun na kami sa pero konting na alis na agad kasi lahat na so ngayon kasi madami na kayo nag-iisip. So yun ba? Magkano na? Baka vacation house lang. Magkano na ngayon? Nasaan na kami? Nasa 1.5. 1.5. Tatanong ko eh. Pero ilan kayo doon? Isang daan eh. Pero isang daan solid yun kasi 30 days, di ba? Tapos isang daan lang, tapos electric fan. Although possible yung nasa sandaan lang kung meron ka solar na energy. Kung meron ka solar panel, yes. Correct. Sa pa rin pa solar panel din. Paano pa kaya kapag natayo talaga yung Bataan Power Plant, no? Madami namang speaking of solar panels, yung Japan may nakita kong article lately. Yung mga nila doon, may scientist na nakagawa ng transparent na solar panel. Yung nasa building na. Salamin. Nasa salamin na yung mga... Salamin? Yes. Uy, hindi ko alam to. Kumbaga yung mismong building nila, yung nag-generate na ng energy. Mo building yun, di ba? Tapos mo salamin. Skyscraper. Ganda tignan doon kasi glass. Wala kang makikita ng mga wiring. Hindi mo masasabing may solar doon, solar panels. Pero imagine, ganun lalo yung na mainit na yun sa Pilipinas, no? Maganda yung may ganun talaga dito. Kung may tayong malaking open area for the solar panel. Dapat yun i-work on nila eh. Kasi since yung natin, sun natin medyo sobrang kahit 12 pa lang, 11, sobrang init na eh. Dapat yun i-work on talaga ng mga solar panel. Well, Pilipinas.
Like Philippines. i-take advantage natin yung Hindi lang init. naman sa atin yung ganyan. Iba Iba na kasi weather sa atin ngayon. Pero, Like, tingin nyo, pag hindi naman rainy season, mainit. Pag mainit, umuulan, hindi naman dapat, di ba? Yung tinatawag na, Iba yung yun yung tinatawag na climate, yun yung tinatawag na climate change. Kapag sobrang init, ganun talaga may climate change. mabibil talaga ng maraming bagyo dun sa Pacific Ocean. Kaya doon mo kailangan yung power plant. At saka isa pa pala yan, yung calamity, kapag yung infrastructure mo, masira din sayang din. Kasi dinadamage sa power plant yung environment and yung climate change. Oo. Sabagay. Malaking tulong talaga. Parang anytime, anywhere, no? Sige, buhatin mo yung power pump sa lipat mo. Sipat ko muna dito, hindi delikado sa Kung mayroong miniature na Anytime lang pala. Possible siguro if yung power plant nakalagay sa ilalim, kung nangyari, bunker. Oo. Bunker. Basement. Sipat ko muna dito sa Bunker. Basement. Yung makasya sa basement. Pero yun nga, paano kung nakalagay sa isang bunker yung power plant tapos na naka-expose lang sa taas yung yung butas niya lang para sa mga usok lang na ginagamit nung ano ba to? No. Yung mga fuel, yun lang. Pwede yung ganun. Yung steam? Kaso parang, yung steam. kaso kasi syempre magastos, maguhay ka pa. Oo, pero hindi ka na mamumroblema sa sa pagkakaroon ng deterioration kasi mabilis na lang ayusin dahil nasa loob. Nasa loob. Okay. Pwede. Napunta tayo sa solar panel, pati yung miniature. Pero at least lahat ng topic na natin. Madami tayong natutunan. O baka marami natutunan chismis. Chismis saan? Chismis na may matututunan. Totoong real. Totoong real. Kapag natuloy yung ganyang process, ano sa tingin yung posible mangyari? Goods talaga. Ang klaseng process ba? Hindi, Ito. matagal din siya kung ma-implement kasi hindi yan basta-basta, gusto natin tatayo natin to, kailangan natin budget, kailangan pa kasi dyan ng maraming, i-consider. Pero kung dumating sa point na process na like meron tayong ganun, malaking tulong yun sa atin. Goods yun sa lifestyle natin bilang tao. Feeling ko wala na tayo dyan. Feeling ko wala na tayo ng mga panahon Okay, may mic mo, baka marinig ka ba? Well, since pagdating dyan sa mga kung sakaling maganda ba siya, ang benefit nun, mga anak natin. Sakali. Future. Kung magkakaanak. Oo, kung magkakaanak. Pero yun nga, since Choice meron yun ng, naman sabihin natin merong building, kailangan na lang siyang i-fortify at mai-investigate ng mga may alam talaga sa nuclears. So, pwedeng pumunta yung US, pwedeng pumunta yung Japan o kaya Russia para matignan nila kung tama ba yung protocol at saka yung build quality ng nuclear plant. Para kung sakali mang maituloy yung idea. Sana mag-unite sila sa ganyan kasi may happening ngayon, di ba? May gera sa Russia. Oo. Tapos against Ukraine. Alam natin yung Chernobyl sa Ukraine yun, di ba? Nasa Ukraine yung Diba? Chernobyl. Tapos gera sila dun sa di ba? Chernobyl. Okay, kera. Meron. Sana hindi ganun yung mangyari. Sana nga Pagdating hindi. sa unit. Oo. Sana. So, yung ko dyan, parang Dapat may mic mo pa, ang balak ata ng Russia dyan, i-recapture nila yung Chernobyl para angkinin. Tapos, kung sakaling maangkin nila yan, baka i-try nila na i-recover yung ibang mga parts ng power plant. Kasi, ang alam ko, may ibang parts ng power plant kinuha na hindi pa naman sira. Nabalitaan na nga ako. Nakuha na. So, kung nakuha na, baka sakaling pwede nilang i-reactivate yung mga area na hindi pa sirang-sira. Pero feeling ko Delikado eh. Feeling ko di naman recover kasi matagal na eh. Kasi actually gumagana pa rin siya nung after nung Chernobyl 1986. Tapos tumatakbo pa siya 1990 to 2000. Tumatakbo pa siya. Kumagana pa rin siya? So, Tumatakbo yung iba. so kung 2000 siya sinat down. So kung 2000 siya i-sinat down tapos 2025 ngayon, so 25 years. Kung baka sakali lang naman na meron pa ring mga functioning parts, lalo na dun sa mga power plants na hindi pa nga sira. So baka yung iniisip na Russia, kukunin nila yung area nga na yan na hindi pa sira. Tapos yun yung i-fortify nila para magamit. Possible. Well, since matagal
sobrang tagal pa yung recovery na in Chernobyl area eh. Yung area lang naman. Area na Oo, lang. yung area, yung matagal pang may re-recover. Pero yung sa building at saka yung mechanism nga ng power plant, baka pwede nilang may reactivate. Well, pwede nila mapunta. May mga nag-ano din, may mga tourist eh. May tourism sa Chernobyl eh. Apparently, nasa safe naman daw yung mga ibang area. Nasa safe levels naman yung radiation. Basta pagkatapos ng tourism nila, kailangan na... Ba't naging tourism spot ang Chernobyl? Ewan ko eh. Yes, apparently, naging tourism spot siya. Lalo na nga yung yung mga living living cities. Merong mga aso na naiwan. Apparently, nag-inbreeding na lang yung mga aso tapos may tawag sa kanila eh. Radioactive puppies. Puppies. Yes, tapos yung Tapos madami itsura sila nila. dun eh, no? Sobrang gaganda ng itsura nila eh. Kala mo bagong breed. Parang iniisip niyo yung mutation yung mga yan. Parang nagkaroon ng benefit na talaga yung Benefit sa mga nature. Nature. Siguro, good side ng radioactive. Yun yung good side na. Well, yung good side ng nang nangyari dito kasi nawalan nga ng mga tao. Nag-boom yung yung ecosystem. Nag-bloom. Oo, nag-bloom siya. Tapos gumanda yung mga forest nila doon, gumanda yung fauna. Tingnan mo yung map ngayon ng Chernobyl. Ang greeny na. Oo. Ganda. Sobrang barat na yun. Eh, parang normal, parang wala nangyari. Normal lang. Kumbaga na siya, dense na forest na siya ngayon. Actually, yun nga daw plano sa sa... Basta siya out topic parang yun yung plano sa Planet Mars eh. Kung parang sinusubukan nuclear warhead, may possibility makakontrol na ng greenhouse effect. Ano yung terraforming? Terraforming na Mars. Pwede naman, siguro. Yun yung theory nila overall. Yes, kasi kung theory yan na kung sakaling maglagay sila ng mga essential na mga elements doon sa nuclear warhead, katulad na lang yung oxygen oxygen, carbon, tapos yung hydrogen din, tsaka yung isa, yung kasama dun sa mga greenhouse na greenhouse gases. Kasi kung kasama yun basta doon, sila yun. Basta yung mga elements na yun, kapag magkakasama kasi yun, pwedeng pa konti-konti magkaroon ng layer, parang ozone. Ozone layer. Okay. Dapat may mic mo, hindi ko marinig masyado eh. Naririnig ako. Check ko nga eh. In that sense, sorry out topic yun. Kasi parang, napaisip ko na sa yung good side din ng nuclear warhead eh. Sa nature, of course. Pero in that sense, matagal pa yung progress nun kung makakoon talaga ng ozone layer or greenhouse effect yung magiging mayayari dun sa sa ibang area o pati din sa ibang planeta on that matter. So anyway, Actually, balikan ko yung Philippines electricity. Kasama tayo sa Asia na most consumable electricity in Asia, kumbaga. Kumbaga kasama diyan yung Indonesia sa Vietnam eh. In that sense eh. Yung Philippines naman kasi ito yung syempre lahat ng buong mundo reliable sa electricity. Pero siyempre, kasama tayo sa malaking reliable consumer sa electricity. Kasama tayo sa Asia sa most consumable electricity. So yun yung parang downside, kumbaga for me. Downside kasi in that sense parang showing na bababa yung economy kung palagi tayo babayad ng malaking taxin sa electricity. Makakabilang ng in that sense ni Paula may 100 kay Alicia. sa dulo ng video makaka-predict. Kasi gumagamit tayo ng fossil fuels. Gumagamit ng fossil fuels, yes. Pero syempre matagal na tayo gumamit ng fossil fuels. Let's admit to that. Marami na consume ng Pilipinas ng fossil fuels talaga. Pero in that sense parang 100 watt. Tiyatangkilik pa rin ng gobyerno talaga na gumamit talaga ng fossil fuels talaga. Tiyatangkilik pa rin. Imbes maghanap na ng paraan ko rin less consumable but more expensive kumbaga. Kasi yung nila dyan, yung iniisip nila dyan, bakit tayo maggagastos ng sobrang kalaki-laki
na kung meron naman tayong nakukuhanan ngayon. Oo. So, yun yung problema dyan kasi kapag hindi ka gumawa ng pwede mong pagkukunan ng bago, kapag naubos yung yung fossil fuels, ano na yung makukuhaan mo? Yung problema talaga. Yeah. Kaya investment din talaga ng money. Oo. Kaya nga madami. O kaya syempre, halimbawa sa isang company, syempre, re-record talaga ng parang need talaga ng investment sa ibang mga investors din kung mayaman sila. Di ba nasa government din, handle ng government yung pag-provide ng sa electricity, yung mga ginagamit na materials. Ano ulit kasi may boss mo? I mean, yung sa electricity, ba yung pag-provide, yung pag-implement ng magkaroon ng electricity yung society, I mean, lahat is under ng government yan, di ba? I mean, yung bumibili tayo ng mga ini-import natin, yung mga materials. Yung mga pangailangan, under pa yan ng government. Oo, pero kasi, isipin mo yun kung ayaw nila umisip ng way kung paano tayo kukuha ng, alam mo yun, makapag-generate ng electricity. Kunyari, for example, sa politics, but parang iniisip nila sa budget, di ba? Alam mo yun, yung pera na yun na, for example, sakto lang siya or pwede pandagdagan. Iisipin na lang nila na na lang sa ibang projects instead na dito kasi hindi tayo sure dito kasi ilang taon lang naman tayo. Malay mo, hindi pa matapos to. Di sayang yun. So, baga you're preferring na, like, example, to yung main project? Oo, parang baga pa, hindi na invest ng mga investors sa small project? Kahit sino naman na politiko pwedeng gawin yung project na yun. Kaso siguro iniisip nila na ilang taon lang din or baka malaking pera din kasi alam mo naman sa politika. Yung pera na yun gagamitin nila sa ibang kunyari papatayo na lang ng ganito instead of kunyari nga yan sa electricity na generate, mag-benefits naman yung lahat. Itatayo na lang ng iba, kunyari, patay tayo ng tulay, ito na lang. Aside sa ng hospital. Parang mas yung budget, malilesen yung budget. Di na natin alam kung saan mapupunta yung iba ng... Actually, totoo yung sinabi mo kung yun yung ginawa nila noon. If wala tayong utang. If wala tayong utang. Kasalubog tayo sa utang. Dahil sa meron din cost ng utang din dahil sa build project. Tapos hindi naman natatapos. Ang problema kasi dyan, inuunan nila yung mga parang aesthetic ng bansa imbis na ayusin yung foundation. Adik, special mention. Joke lang. Pakiano na lang. Ma'am. Pakibip na lang. Binulungan lang ako. Sensor ko yun Pero yun nga, masyadong focus pagdating sa aesthetics nga ng bansa. Para lang magkaroon ng mga extra tourism na ganyan. Ayun yung main focus ng Yes, yan yung main focus ngayon ng Pinas. Parang ma-expose pinapaganda tayo lang yung mga infrastructure, mga daanan. Kita mo yung BGC ngayon, di ba ang ganda, pero pag tumingin ka sa ibang mga cities natin, papangit. Kasi doon lang pumupunta yung mga mga turista natin. Yes. So, paano kung imbis na ganun yung ginawa nila, inayos muna yung mga foundations tulad na lang ng energy nga na ganyan. Special mention, yung arena na kaya mag-accommodate ng mga raming yung mga number ng Taylor Swift audience. Pero I don't know, baka yung GDP ng Pilipinas, baka magre-rely sila sa tourism, imbes na product ng Pilipinas may import na sa bansa, magkaroon ng sense of economy. But, kung bakit tayo i-import ng mga product, baka in that sense na sobra naman tayong dependent sa ibang bansa rin. Ayun nga, yun din yung problem natin. So, pwedeng gawin kasi ng government nga na maging self-sufficient. So, tulad na lang ng ginawa ni Marcos dati na imbis na yung mga mainstream na trabaho ngayon, ang pinag-focus niya, di ba, yung mga farmers. Dati isa tayo sa pinakamalaking bansa na nag-ahangkot, nag-export ng bigas sa buong mundo. So ngayon, ang nagmo-monopolize na lang nito ngayon yung Vietnam. Dati kasama tayo dun. It's more fun in the Philippines. Nabago na yung motto nga Love the Philippines na daw Love the Philippines. Nabago na yung motto nun? Wala lang more fun. What? Nabago na yung motto. Pangit ka ba? Love the Philippines. Parang, mahal mo kami Pilipinas. mahal mo na kami. Pero ayun nga, kung ang ginawa sana ng government, itong mga nakaraang dekada, kung ang ginawa sana nila ay nag-focus dun sa paggawa ng
pagiging self-sufficient ng bansa, siguro matagal na tayong nakaalis sa pagiging third world country na category. Ay, hindi tayo sure na mga guys. I mean, maaano lang, alam mo yun, may madadagdagan lang. I mean, ang tawag Level dito? up. Hindi naman, tataas lang yung... Hindi, feeling ko sobrang tagal pa tayo mag-aaral sa third world country kasi kasi dami nakasalakay sa bansa natin eh. Pero Three countries pa. Pero at least, alam mo yun, yung kung consider mo sinabi niya, scaling. Maganda naman yun. Maganda yung sinabi. Ayun, yun nga. Hindi man mas mabilis siya makaalis talaga. Kasi, para mapa-run mo ng maayos yung isang country, kailangan mo ng mga ingredients or ng mga resources. So, kung yung electricity natin hindi nagre-rely sa isang fuel na hindi naman renewable at very sustainable, edi hindi sana mataas yung mga presyo ng natin ng kuryente. Kumbaga talaga kahit mabagal yung pag-angat, at least sure na unti-unti may progress, no? Yes. Progress is progress. Pagdating naman sa mga pagkain, kung hindi tayo masyadong nag-i-import dito sa bansa ng mga items na galing sa ibang bansa, kasi meron tayong mga plantation ng mga ganyan, kung sakali lang, hindi din sana baon sa utang para lang sa pagkain ng buong bansa. Hindi ko papasok tayo sa food security. So maging benefits naman din sa electricity din eh. Kasi syempre, sa mga products na ginagawa natin, syempre reliable pa rin tayo sa electricity syempre. Kung naisubo ng electricity, baka siguro slowly fasting yung progress fasting yung magiging economy natin, lalo sa mga product. Ganda kung import and export natin. That matter. Okay naman din yun kasi lahat ng binamagay kasi natin nagre-rely pa rin tayo sa electricity pero diba? Hindi naman siguro madadali ng ibang grupo to, no? Ibang grupo. Hindi naman ganun. Pero kung mas marami tayong sources ng power, kung mas marami sana tayong sources ng power tulad ng solar, ng yung mga turbines, tsaka yung nuclear. Kung sakaling meron tayo ng lahat ng tatlong to, tapos lahat napapagana ng maayos, sobrang konti lang na magiging konsumo ng bansa. Tapos kung sakali man na mas marami yung reserves natin, pwede natin siyang i-connect sa ibang bansa sa mas nangangailangan. Ngayon, sila yung magkakautang sa atin. Yes. Diba? Yes. Stonks. Kasi tayo yung nag-o-offer ng power. Marami ng utang Pilipinas. Ano magagawa? Kung magre-recover. Paano kaya kapag yung episode na to lumaki, no? Tapos nag-raise awareness sa Boom! Hindi sana tayo na yung sikat na grupo sa campus. Foreshadowing. Kaya lang naman sa electricity. In that sense, ulitin ko na yung sinabi ko, sa lahat ng binanggit natin mga products, pati yung mga reality, reliable ba rin tayo sa electricity kung na-build talaga yung nuclear power plant sa Bataan. Magiging strong ang economy, magiging strong din yung magiging yung GDP. Alam ko may news na doon. Ano yung news? Anong news ngayon? Ano bang news ngayon? Yung meron sa 2024 na gusto nilang katakbuhin niya yung Yes. Meron yan. Nung pag-run ni Marcos, actually dati pa yan na nasabi na balak niyang i-recover or i-turn on yung reactor. O masalba, kumbaga. Yung mga kailangan doon. Dami nga lang kasing kailangan consider din kasi lalo na yung nangyari sa 2024 na, so pang isang taon pa lang. Tama? Isang taon pa lang naman. So tama naman, di ba? Mahaba ang process para mapatayo talaga ng i-recover. Tama naman. So talaga maghintay talaga tayo. Kung hanggang matanda tayo, ma-recover yung Bataan Nuclear Power Plant. Lang president ni lumipas. Baka naman president lumipas. So imagine na lang dalawang president na tapos tinurn on yung No. Baka ikaw lang makakatapos ng project na yun. Malay mo. Imagine mo, sa moment na tinurn on yung Bataan, kaboom.
Isipin mo no, mamamatay ka na tsaka lang binuksan niya. mga dark humors to mga Hindi mo na napapatawa naabutan tong yung dalawa. wonders na mangyayari sa Pilipinas after mabuksan. Hindi, ano siya, ilan ba yung ano ngayon, Wonders of the World, di ba 7? O yung yung pang 8, Crater ng Pinas. Pasensya na, dami mga dark humors tong dalawa. Uy. Wag naman. Magkakaroon na ng ano yun. Anong korba meron ka? Ano na yan? Nga to kapag nawala yung No. Uy, sensor ko talaga yun. I-sensor ko yun. Kayo. I-sensor ko yun. Lumalayo. Lumalayo na tayo. Lumalayo na. Itong dalawang to eh. Hindi lumalayo. Nasa topic pa rin pero nagkakaroon ng ano. Pinag-usapan nyo yung disaster eh. Ay, narinig niyo na ba? Yung Pinas nagkaroon ng update. Oo, nagkaroon ng bagong nating islands. isla ulit. From 7,107 naging 7,6 yata. Oh, tama naman. May mga islands di pa unexplored. But yeah, that sense. Rather than unexplored form. Yun, kumbaga. Form. Anyway. Umahon sa tubig. Salamat sa China dahil naglagay sila ng mga ng mga sand. Nag-form sila ng man-made islands. Medyo lang pa sa time limit. So, thank you sa maging pag-usapan itong topic na natin. Medyo ibang mga topic na lampas na. Pero syempre, nakakorek pa sa electricity. Huwag kumakaliwa ng konti. Na-predict nyo ba ng tama kung ilan yung in that sense ni Paolo? Nandito yan ang bilang. 1,001. Pasensya nga, English ako eh. What do you expect? Joke lang yun. Lagyan natin ng counter. Wala pera. Oh, may counter dito. 151 is in that sense. 151? Naman. Binilang mo. Iba na yan, Gagi. Pagka alam ko, mga 8 ko binanggit yun eh. In that sense. Ay, hindi 8 yun. Hindi lang 8 yun. Feeling ko lang. Parang lahat ng sasabihin mo. Pero ayun nga, thank you. Thank you for hearing our podcast here in Obscuracast. This will be episode 1 of tungkol Chernobyl and Philippines electricity. So thank you guys so much for listening. For watching. For listening or watching. Goodbye. Thank Subscribe. you. Subscribe. Like and subscribe. Follow and share. Sige, post na natin. Sige. Thank you. Bye-bye. Thank you.